Sama-sama tayong magiging saksi! Igan, binulabog ng panibagong bomb scare ang ilang paaralan sa Laguna at Taguig ngayong araw. Nakipag-ugnay na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Japanese Embassy para matukoy kung sino ang nasa likod ng pananakot. Saksi, si Maki Pulido. 3 eskwelahan sa Taguig City ang binulabog ng bomb threat ngayong araw ayon sa Taguig City Police. Nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal ng Southern Police District. Lahat ng paaralan negatibo sa pampasabog. Sa Paete, Laguna, nagkansela ng klase sa mga paaralan at pinauwi ang mga empleyado ng munisipyo matapos makatanggap ng bantang isang paaralan. Wala namang nakitang pampasabog ng mag-inspeksyon ng EOD at Army sa naturang paaralan at sa munisipyo. Kahapon, iba't ibang paaralan at tanggapan ng gobyerno ang maagang nagsara o di kaya nagkansela ng klase dahil sa bomb threat. Kasama riyan ang mga tanggapan ng SSS sa Naga City at Legazpi City, maging sa Baguio City. Nagka-bomb threat din sa tanggapan ng SSS sa Ormoc City. Walang nakitang bomba sa mga naturang tanggapan. Sa Bataan, nagkansela rin ng afternoon classes sa mga public school kahapon dahil sa bomb threat. Back to school na sila ngayon matapos ideklarang ligtas sa mga paaralan. Sa Metro Manila pa lang, 28 ahensya na ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa email. Ang nagpadala, isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natunton sa Japan. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it. Says it's a stolen identity. Ayon sa Japan, hindi Japanese national ang nasa likod ng email at gumagamit lang ito ng compromised na server ng isang hotel doon. This came from a mail exchange server that can be connected to a hotel in Japan. So, it looks like this particular mail server is compromised. Bukod sa Pilipinas, nakatanggap din ng email bomb threat mula noong 2021 ang Taiwan, Korea, Malaysia at maging Japan. Sa Taiwan, Takahiro Karasawa ang pangalan ng nag-email ayon sa pagsasaliksik ng IT expert na si Art Samaniego. Pero isang Chinese daw ang natukoy ng Taiwan Police na nasa likod nito. 24-year-old Chinese student na ang pangalan ay Zhang. Nagpadala siya tapos nung na-connect to sa kanya, umalis siya sa Taiwan. I think this should also be looked into. Kasi parang there are coincidences. I would not wish to elaborate. Umaasang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na matitrace din ang pagkakakilanlan ng suspect mula sa ginamit na server sa Japan. Lalo ngayong nakipagpulong na ang CICC sa kinatawan ng Japanese Embassy at may koordinasyon na rin ng NBI sa Japanese Interpol. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Bureau of Immigration. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mabala, sensitibong video ang inyong mapapanood. Ninakawan na, hinataw at iniumpog pa sa sahig ang ulo ng isang lola sa Maynila. Ang mga suspect, kanyang mga apo. Saksi si John Consulta, exclusive. December 3, 2023, habang natutulog ang 73 anyos na lola sa kanilang bahay sa Manila, biglang may pumasok. Pumaimbabaw siya sa matanda, saka tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Pilit na nilalabanan ng lola ang suspect habang sumisigaw. Pero pinaghahataw ng kamao ang kanyang ulo. Maya-maya pa ay iniumpog na ang biktima sa sahig ng 6 na beses na kanyang ikinahilo. Ang suspect tumayo at kinuha ang pouch ng lola na naglalaman ng pera, alahas at cellphone saka tumakas. Sistemang ganon dahil tuloy-tuloy yung ginagawang pagtatakip nitong tela dito sa bibig at saka ilong ni lola. Pwede siyang mamatay doon. Nanlulumo ako at disturbing itong nangyayari. Kailangan natin bigyan ng hustisya itong at si lola dito sa ginawa sa kanya. Ang kalulos-lulos na sinapit ng biktima, kagagawan umano ng kanyang mga apo base sa investigasyon. Arestado sa Aurora ang 22 anyos na babaeng umatake sa lola. Sa Cavite naman nahuli ang kapatid nitong kasabwat daw sa krimen. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinaing dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery with violence. Hindi na nagbigay ng pahayag ang dalawang naaresto. Na-recover naman ang ilan sa mga ninakaw sa biktima.
Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Tatlo kabilang ang inang nag-abandona umano ng sanggol sa gasolinahan sa Quezon City. Arestado. Natunton sa isang bahay sa Antipolo, Rizal. Ang ina at ang mga magulang niya nakasama ng babae sa sasakyan ng araw na iwan ang sanggol sa palikuran ng gasolinahan. Natunton ang ina sa pamamagitan ng CCTV footage kung saan naplakahan ang ginamit nilang SUV na pag-aari ng ama ng babae. Kusa naman silang sumama pero tumanging magbigay ng pahayag. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Ligtas naman ang sanggol sa pangangalaga ng DSWD. Rider na sinita ng MMDA nakipaghabulan sa mga otoridad. Ilang beses pinatigil ang rider na may angkas na 2 bata at isang babae. Pero nagpasigsag-sigsag pa ang motorsiklo para makatakas. At nang makorner, iniwan ng rider ang mag-iinang sakay ng motorsiklo saka tumakbo. Kalaunan, nahuli rin ang lalaki. Hindi ko madisgrasya anak mo. Pag nadisgrasya yung 2 bata, anak mo ba yun? Ba't ka tumakbo ng ganun? Anong takot? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. 14 na sasakyang pandagat ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, saksi si Chino Gaston. Ang pagsasa publiko ng pagbuntot at tangkang pagharang ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc nitong weekend, bahagi pa rin ng assertive transparency ng Administrasyong Marcos sa pagmamalupit ng China sa West Philippine Sea na hindi raw ititigil kahit may mekanismo para pag-usapan ng mga ganyang insidente. The main objective of this current administration to make the Filipino aware of what's really happening. And then the second really was for the international community to be aware of the bullying behavior. We're going to sustain this approach. We believe that it has gained so much effect. Pero ang maritime security expert na si Ray Powell may napansing kulang daw simula 2024 kumpara sa mga naunang regular rotation and resupply mission. Where there were embedded reporters on every mission, that this time there were none. Again, the government, as Commodore Jay said, makes strategic decisions, but I think it would help to sort of regularize it if there were written policies that says this is how we're going to do embedded reporting. Sagot ng Coast Guard, nilalabas naman lahat ng impormasyon kahit walang kasamang mamamahayag. Bukod sa pakikipagpatintero sa karagatan, hamon din ngayon ang inilunsad na propaganda campaign ng China sa social media at academic community. Kahapon pinabulaanan ng National Task Force on the West Philippine Sea ang pahayag ng China Coast Guard na itinaboy umano nila ang barko ng PCG mula sa Baho de Masinloc. Meron po kasing nangyayaring battle of the narratives, no? Meron pong nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements na kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry at sa kanilang mga supporters nila na mga Pilipino din. Panalangin naman ng ilang analyst, di rin sana mawala ang suporta ng mga politiko kahit sino pa ang umupong presidente. It's resonating. That's why you see, in the words of Joyce, politicians, it's election season next year. Hindi naman masabi ng Philippine Navy kung bumait na nga ba ang China kahit pa hindi pinigilan ang mga huling RORE mission. Naroon pa rin ang mga barko ng China. We don't see any interference. It doesn't mean that we have changed their general direction. We may have changed their action or their behavior, but not their character. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Humarap sa Senado ang abogado na kapangalan sa mga signature form para sa People's Initiative. Nilinaw niya na hindi siya miyembro ng grupong pirma. Saksi, si Ian Cruz. Matapos ipasumpina, humarap na kanina sa Senado si Attorney Anthony Abad. Ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anya, pangalan niya ang nasa form dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioners. Pero hindi umano siya miyembro ng pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action at umaasiste lang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong konstitusyonal at legal.
It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing, during which he said, si Anthony Abad ay isa sa mga volunteer sa aming professional sector. Noong Nobyembre raw, nung una niyang nakapulong ang mga kasama sa pagsusulong ng People's Initiative. Disyembre naman ang makaharap nila ni Oñate at ilang kongresista si Speaker Martin Romualdez. Si Oñate ang lead convener ng grupong pirma na nagpakilala ring nasa likod ng patalastas na EDSA Puera para isulong ang charter change. Grupong 20 taon na umanong hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma sina Oñate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Git naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, we submit... Wala nang pirma, 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Atty. Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Bago niyan, mainit na ang diskusyon ng muling hingi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donors para sa 55 million peso TV ad placement na EDSA Puera. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na umano niya ang mahigit 27 million pesos ng donasyong inilagak daw sa 3 bank account niya. Inusisa rin ng DSWD ukol sa mahigit 26 billion pesos sa programang AKAP na kabilang umano sa ipinapangako sa mga pumipirma sa People's Initiative. Pero hindi ito maipaliwanag ng DSWD. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is provided in line item. Yes, Mapuro, I understand. Ilang grupo ang nagprotesta sa harap ng Senado kasabay ng pagdinig. Itigil na raw ang pagdinig sa Chacha at sa halip ay bigyang pansin ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Marami agad ang nagka-interes sa unang araw ng public offering sa ika-30 tranche ng Retail Treasury Bond o RTB30. Sa minimum na halagang 5,000 piso lang kasi, pwede ka nang mamuhunan sa treasury bond ng gobyerno at kumita ng 6.25% interest kada taon. Given the very strong demand, I think it's one of the most successful RTB issuance that we have in the recent years. Bukod sa mas malaki ito sa madalas na interest sa bangko, zero risk investment din ito o walang panganib na malugi. Garantisado kasi ito ng gobyerno. Although siyempre medyo long term to. Pero guaranteed to eh. So ang gobyerno hindi magbabankrupt yan. Magpiprint na ng pera yan. Magkatax lang yan. Bayad na tayo. Pero hindi tulad sa bangko, limitado lang ang oras para mag-invest sa RTB30 na nagsimula ngayon at tatagal lang hanggang February 28. Matagal din bago makuha ang itinundar sa Treasury Bond. Sabi ng isang financial expert, ngayon maganda mag-invest sa mga bonds. Medyo bumaba na inflation, tapos medyo mataas pa rin ang interest. Pwede mag-invest online sa pamamagitan ng Bureau of Treasury Online Ordering Facility at sa mga mobile banking app ng ilang bangko. Mainam na raw ito kesa sa mga nag-aalok ng iba pang mas matataas na interes. Minsan narinig mo lang sa influencer, pero hindi verifiable yung source, medyo magdalawang isip ka. Second, pag sobrang taas ng interest. Sa akin anything that goes siguro beyond 10%, 8%, 10, 12, 15, lalo na yung mga 5% a month, yan halos sa akin nga kung sabihin talikuran mo na, huwag mo na tingnan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Muling hinamon ni Vice President Sara Duterte ang nagsangkot sa kanya sa Oplan Tokhang na sampahan siya ng kasong murder dito sa Pilipinas. Sinabi niya yan matanong kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa Duterte Drug War. Mula sa Malaysia, saksi live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Igay
Abala ang buong araw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita dito sa Malaysia para sa mahalagang pakay bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministry of Education Organization. Pero natanong pa rin natin ang VP Selang issue. Kabilang na nga riyan ang ICC patungkol sa kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. With akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Yan ang sinisiguro ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Lalo't isinasangkot siya ni Arturo Las Cañas bilang pakana naman ng Oplan Tukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde. Pero paano ang kanyang ama? Sigurado naman ako meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Wala naman daw siyang balak kasuhan si Las Cañas na nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Pero sabi niya, china-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. Binanggit niya sa ikalawang araw niya dito sa Malaysia kung kailan nakipagkita siya sa Filipino community. Nanghiritan siya ng ganito, napangiti lang ang bise. Masyado kasing malayo ang 2028 para masabi natin kung anong mangyayari sa 2028 dahil araw-araw nagbabago yung buhay natin. Ang Minister of Education ng Malaysia ang sumalubong kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Tropical Medicine Center sa Malaysia. Sa kanilang maiksing pulong, pinasalamatan ng Vice ang Minister of Education sa suporta nito sa kanya bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministry of Education Organization. Nag-ikot din siya sa classroom at laboratory. Tinikman din ng pangalawang Pangulo ang luto ng culinary students sa isang vocational school na pinatatakbo ng Ministry of Education. Pinuri din niya ang mga gawang damit ng mga estudyante. Nakiisa sa tree planting at bumisita sa isang nursery classroom. Samantala, no comment ang tugon ng pangalawang Pangulo sa panawagan ng isang kongresista na pakiusapan ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na itigil na ang pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, wala akong comment sa politika, no, because everyone can go their way sa politics. But sa development projects naman doon sa Mindanao ay tinututukan natin. Kamakailan lang nandun si Pangulong Marcos sa Davao City. Bukas, balik bansa ng pangalawang Pangulo. Baon daw niya ang mga natutunan hinggil sa edukasyon dito sa Malaysia at ang mga magagandang kwento ng ating mga kababayan dito. Live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.